tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa geopolitika ng buong Middle East ang kasalukuyang umuusbong kasunod ng mga ulat tungkol sa isang bagong kasunduan o Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na may kasamang 60 araw na tigil putukan. Ang balitang ito ay nagdudulot ngayon ng malawak at magkakaibang reaksyon sa mga karatig bansa, lalo na sa mga Arab Gulf states na direktang apektado ng tensyon. Para sa mga bansang kasapi ng Gulf Cooperation Council o GCC, ang umuusbong na kasunduang ito ay sinalubong ng magkahalong damdamin, malaking ginhawa sa isang banda, ngunit may malaking pangamba at pag-aalinlangan naman sa kabilang banda. Habang nagbibigay ito ng pansamantalang pahinga mula sa banta ng digmaan, patuloy nilang binabantayan kung paano nito babaguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang pangunahing dahilan ng kanilang malaking ginhawa ay ang pag-iwas sa isang ganap at mapangwasak na sakuna sa buong rehiyon. Matapos ang halos 3 buwan ng matinding labanan at takot, ang posibilidad ng isang tigil putukan ay nagbibigay ng pagkakataong mapigilan ang paglala ng krisis na maaari sanang humantong sa isang malawakang digmaan na tuluyang magpapabagsak sa mga lokal na ekonomiya rito. Bagamat walang naitalang nasawi sa ilang bansa tulad ng Qatar, ang takot na dulot ng walang humpay na pag-atake ng mga missile at drone sa mga nakaraang linggo ay nag-iwan ng napakalalim na trauma sa mga mamamayan. Ang mga kwento ng labis na pangamba at takot sa Doha sa gitna ng mga sirena at pagsabog ay patunay na kahit ang mga bansang mayayaman ay hindi ligtas sa matinding psikolohikal na epekto ng makabagong digmaan. Upang maprotektahan ang mga sibilyan, nagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang tulad ng mga mobile application na nagbababala laban sa paparating ng mga pag-atake, ngunit ang mga babalang ito ay nagdulot din ng takot sa marami. Bukod dito, ang banta ng kakulangan sa pagkain at mataas na presyo ng mga bilihin ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan ng mas maliliit na bansa tulad ng Kuwait, Bahrain at United Arab Emirates. Higit pa sa usaping pantao, nakataya rin ang mismong kaligtasan ng ekonomiya ng mga Gulf states dahil sa banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz at mga direktang pag-atake sa kanilang infrastruktura ng enerhiya. Halos lahat ng bansa sa GCC ay nakaranas ng malubhang pinsala sa kanilang mga pasilidad ng langis at gas mula sa mga pag-atake gamit ang drone at missile ng Iran na nagbanta sa kabuuang supply ng enerhiya sa buong mundo. Ang Qatar ang isa sa pinakamalubhang na apektuhan ng tamaan ng mga pag-atake ang pasilidad ng Ras Laffan, ang pinakamalaking LNG production site sa mundo na nagpapadala ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply. Dahil sa pinsalang sumira sa halos 20% ng kanilang produksyon, napilitan ang Qatar na ideklara ang force majeure at pansamantalang ihinto ang operasyon nito sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Kung nagpatuloy ang plano ng Administrasyong Trump na magsagawa ng ganting salakay laban sa mga pasilidad ng Iran, ang susunod na yugto ay tiyak na magiging sakuna para sa rehiyon. Ang produksyon ng enerhiya na siyang buhay ng kanilang mga ekonomiya ay magugulo at ang mga ambisyosong plano para sa turismo, teknolohiya at artificial intelligence ay maaring tuluyang maantala dahil sa pagkawala ng mga dayuhang mamumuhunan. Sa buong panahon ng krisis, ipinakita ng Iran na handa itong gumanti sa bawat paglala ng tensyon at nagbanta itong aatakehin ng katulad ng mga target kung magpapatuloy ang labanan. Dahil dito, ang mga pinuno ng Saudi Arabia, UAE at Qatar ay nagkaisa upang himukin ang pamahalaan ng Estados Unidos na iwasan ang opsiyong militar at sa halip ay bigyang daan ang diplomasya upang maresolba ng maayos ang krisis. Sa kabila ng kaginhawaan dahil walang bagong labanan, may matinding pangamba sa hinaharap dahil ang kasunduan ay nagiiwan sa isang mas pinalakas at radikal na rehimen sa Tehran na nagdedeklara ng tagumpay. Nangangamba ang rehiyon na mapapanatili ng Iran ang kakayahan nitong manggulo sa Strait of Hormuz gamit ang kanilang mga advanced na missile at drone na hindi naman kabilang sa mga lilimitahan sa kasunduan. Ang kawalan ng katiyakan sa Strait of Hormuz ay partikular na nakababahala para sa Qatar, Bahrain at Kuwait na lubos na umaasa sa rutang ito para sa kanilang pag-import at pag-export ng mga pangunahing produkto. Bukod dito, nag-aalala ang mga Arab Gulf states sa patuloy na impluwensya at ugnayan ng Iran sa mga proxy group nito sa buong Middle East na bagaman humina ay nananatili pa ring banta sa pambansang seguridad.
Ang pangunahing hiling ng mga bansa sa GCC ay maibalik ang dating sitwasyon sa Strait of Hormuz bago ang digmaan, ngunit tila hindi ito prioridad sa ilalim ng kasalukuyang kasunduan. Ayon sa isang opisyal ng Qatar, ang ganitong sitwasyon ay maaaring mag-iwan sa kanila na tila bihag ng Iran, kaya naman napipilitan silang gumawa ng mga praktikal na hakbang upang maprotektahan ang kanilang sariling interes at teritoryo. Dahil walang ibang pagpipilian, kailangang ipagpatuloy ng mga bansa sa Gulf ang kanilang diplomatikong pakikipag-ugnayan sa Iran sa kabila ng malaking kakulangan sa tiwala sa pagitan ng dalawang panig. Hihilingin ng GCC na manatiling bukas ang Strait of Hormuz para sa kanilang mga barko bilang pangunahing kondisyon bago sila sumang-ayon na magbigay ng anumang pang-ekonomiyang insentibo o tulong sa Tehran sa hinaharap. Sa pagpasok ng rehiyon sa tinatawag na bagong normal matapos ang digmaan, bawat bansa sa GCC ay naghahanda na ng kani-kanilang diskarte batay sa kanilang sariling prioridad at kakayahan. Gayunpaman, may mga karaniwang direksyon na makikita sa kanilang mga hakbang, kabilang ang pagpapalakas ng depensa, mas malapit na kooperasyon sa seguridad, at paghahanap ng mga bagong kasosyo sa labas ng tradisyonal na alyansa sa Amerika. Para sa maraming bansa sa Gulf, ang pagpapalakas ng kanilang sariling kakayahang pandepensa ang magiging pangunahing prioridad sa mga susunod na taon upang maprotektahan ang kanilang teritoryo. Inaasahang ililipat ng mga bansang ito ang ilan sa kanilang mga pondo at pamumuhunan mula sa mga proyektong artificial intelligence patungo sa pagpapaunlad ng kanilang sariling industriyang militar upang hindi na umasa lamang sa ibang bansa. Kaakibat nito, aktibo rin silang bumubuo ng mga bagong alyansa sa depensa sa labas ng Estados Unidos, partikular sa Europa at Silangang Asya. Kamakailan lamang lumagda ang United Arab Emirates sa isang kasunduan sa kooperasyong pandepensa kasama ang France, habang ang Qatar naman ay nakipagkasundo sa Canada upang palakasin ang kanilang pagtutulungan sa seguridad at modernisasyon ng kanilang mga puwersang militar. Sa kabila ng mga kilalang pagkakaiba sa politika, ang kooperasyon sa pagitan ng mga kasapi ng GCC sa pagbabahagi ng impormasyon at seguridad ay patuloy na lumalalim sa gitna ng banta. Kasama rito ang pagpapalawak ng mga hakbang sa seguridad sa dagat tulad ng paglilinis ng mga mina sa karagatan at ang pagbili ng mga makabagong teknolohiyang panlaban sa drone mula sa Ukraine upang maprotektahan ang kanilang mahahalagang pasilidad ng enerhiya. Kasabay nito, susubukan din ng mga bansang ito na patatagin ang kanilang kasunduan sa seguridad sa Estados Unidos sa pamamagitan ng paghingi ng mas formal na tratado sa hinaharap. Nais nilang gawing mas matatag ang mga umiiral na mekanismo ng depensa upang matiyak na tutupad ang Washington sa mga obligasyon nito bilang pangunahing tagagarantiya ng seguridad sa rehiyon laban sa anumang panlabas na banta mula sa Iran. Sa huli, upang mapamahalaan ang banta ng Iran, naniniwala ang mga analista na ang paglikha ng pang-ekonomiyang pagtutulungan ang pinakamabisang paraan ng pagpigil sa digmaan. Sa pamamagitan ng pagsasama sa Iran sa isang modelong pang-ekonomiya na nakadepende sa katatagan ng rehiyon, mas magiging interesado ang Tehran na mapanatili ang kapayapaan upang maprotektahan ang sarili nitong interes at kabuhayan. Ang diskarteng ito, na tinatawag na Golden Bridge, ay hango sa ideya na ang integrasyong pang-ekonomiya ay maaaring maging isang mahalagang solusyon sa hidwaan sa rehiyon. Dahil ipinakita ng nagdaang digmaan na hindi sapat ang lakas militar upang pigilan ang Iran, pang mga Arab Gulf states ay handa ng sumubok ng bagong estratehiya upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan at katatagan para sa kanilang mga mamamayan. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo ng pandaigdigang depensa. Ang pinakabagong supercarrier ng Estados Unidos, ang USS John F. Kennedy ay napilitang gumamit ng isang lumang radar system mula sa Cold War. Ayon sa mga ulat ng militar, ang desisyong ito ay ginawa dahil ang mga makabagong sensor na orihinal na binalak para sa barko ay napatunayang kulang sa pagiging maaasahan sa aktwal na operasyon. Ang controversial na isyong ito ay nabunyag matapos suriin ng sikat na military site na war zone ang mga pinakabagong larawan ng dambuhalang barkong militar habang umaalis ito sa daungan sa Virginia noong ika-11 ng Agosto. Malinaw na makikita sa mga larawan na ang barko ay nilagyan ng mas lumang teknolohiya, isang bagay na hindi inaasahan para sa isang makabagong barko na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sa partikular na tukoy ng mga eksperto sa militar na ang barko ay nilagyan ng Mach 95 fire control radar
Ito ay isang lumang sistema na nakatuon sa paggabay sa RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missiles o ESSM na mga short to medium range na air defense missiles. Ang pagbabalik sa ganitong uri ng teknolohiya ay nagpapakita ng malalaking hamon na kinakaharap ngayon ng US Navy sa kanilang programa ng modernisasyon. Ang USS John F. Kennedy ay ang ikalawang barko sa ilalim ng prestihiyosong Gerald R. Ford class ng mga supercarrier. Sinimula ng konstruksyon nito noong taong 2015, inilunsad pagkaraan ng 4 na taon at nakatakdang ihatid sa hukbo sa taong 2027. Sa kabila ng pagiging moderno nito, ang paggamit ng radar mula pa noong dekada 70 ay nagdulot ng matinding debate. Ang Mk-95 radar ay orihinal na binuo ng Estados Unidos noong panahon pa ng Cold War, partikular noong dekada 70 at naging pamantayan sa mga mas lumang carrier tulad ng Nimitz class. Ang sistemang ito ay idinisenyo sa isang panahon kung saan ang teknolohiya ng computer ay nasa simula pa lamang, ngunit ito ay napatunayang napakatatag, napaka-epektibo, at subok na sa iba't ibang mahihirap na labanan sa buong mundo. Noong una, ang Mk-95 ay nilikha upang suportahan ang RIM-7 Sea Sparrow na isang pagbabago ng AIM-7 air-to-air missile na karaniwang ginagamit ng mga Amerikanong fighter jet noon. Ang lahat ng bersyon ng RAM-7 ay gumagamit ng semi-active radar homing system na nangangahulugang kailangan ng barko na patuloy na illuminate ang target gamit ang radar upang magabayan ng tama ang missile patungo sa sasakyang kaaway. Samantala, ang RIM-162 ESSM naman ay isang mas modernong bersyon na may malaking pag-unlad kumpara sa lumang RIM-7. Ang bersyong Block 1 nito ay gumagamit pa rin ng semi-active radar homing, habang ang mas bagong Block 2 ay nilagyan na ng parehong active at semi-active seeker heads. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng mas malawak at mas ligtas na proteksyon laban sa mga mabilis at mababang lumilipad na missiles ng kaaway. Sa kasalukuyan, ng Mk-95 radar ay nananatiling mahalagang bahagi ng arsenal ng maraming barko ng US Navy at ng kanilang mga kaalyadong bansa. Upang makasabay sa makabagong panahon TEC, ang ilang mga bersyon nito ay nilagyan pa ng karagdagang mga kamera upang masubaybayan ang mga target sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng panahon at maging sa gitna ng matinding electronic jamming o panghihimasok sa signal ng kaaway. Ngunit, bakit nga ba kailangan pa rin ng mga bagong Ford-class carrier ang ganitong klaseng radar? Ang pangunahing dahilan ay dahil ang US Navy ay mayroon pang napakalaking inventaryo ng RIM-162 Block 1 missiles na kailangang magamit. Bukod dito, ang pagkakaroon ng Mk-95 ay nagbibigay ng isang maaasahan at subok ng backup system para sa paggabay sa mas modernong Block 2 missiles sakaling magkaroon ng aberya sa labanan. Sa orihinal na plano ng mga inhinyero, ang lahat ng tungkuling ito ay dapat nagagampanan ng Dual Band Radar o DBR na itinuturing na pinakapuso at utak ng sensing system ng buong Gerald R. Ford class. Ang DBR ay idinisenyo upang palitan ang maramihang lumang radar at pagsamahin ang lahat ng pagsubaybay at paggabay sa isang solong napakatalino ngunit napakamahal na sistema ng teknolohiya na binuo para sa hinaharap. Ang makabagong dual-band radar na ito ay binubuo ng dalawang magkaibang radar array. Ang AN-SPY-3 na isang X-band active electronically scanned array at ang AN-SPY-4 na isang S-band array. Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang magkaibang frequency na ito sa isang sistema, inaasahan ng US Navy na makakakuha sila ng walang kapares na kakayahan sa pagtukoy ng mga banta mula sa himpapawid at maging sa ibabaw ng karagatan. Sa ilalim ng sistemang ito, ang AN-SPY-3 ay may tungkuling mag-scan sa horizon, subaybayan ang mga target ng may mataas na katumpakan, at gabayan ang mga interceptor missiles tulad ng RIM-162 patungo sa kanilang destinasyon. Ang mataas na frequency nito ay nagbibigay daan para sa napakadetalyadong imaging at mabilis na pagtugon laban sa mga mabilisang banta na dumarating ng biglaan sa direksyon ng dambuhalang barko. Sa kabilang banda, ang AN-SPY-4 naman ay nakatutok sa mas malawak na espasyo na nagbibigay ng kakayahang maghanap at sumubaybay sa mga target na nasa napakalayong distansya mula sa carrier. Ang kombinasyon ng dalawang radar na ito sa ilalim ng DBR ay naglalayong magbigay ng isang kumpletong kalasag na magpoprotekta sa dambuhalang carrier mula sa anumang uri ng sopistikadong pag-atake ng mga modernong kaaway sa dagat. Bukod sa pagtatanggol sa barko, ang DBR ay may kakayahan ding pamahalaan ang air traffic control para sa mga jet na lumalapag sa carrier
Ang malawak na sakop ng tungkulin nito ay nagbigay daan sa US Navy na bawasan ng kabuuang bilang ng mga hiwalay na antena sa ibabaw ng barko na nagresulta sa mas maliit na sukat ng control tower ng barko kumpara sa mas lumang Nimitz-class carriers na kilala natin ngayon. Ngunit sa kabila ng magagandang pangakong ito at ng malalim na integrasyon nito sa kabuuang disenyo ng barko, ang dual band radar ay napatunayang isang napakasalimuot na sistema na madalas magkaproblema at kulang sa pagiging maaasahan. Ang mga technical na issue at patuloy na pagkasira nito sa panahon ng mga pagsubok sa dagat ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa mga pinuno ng militar at mga eksperto sa Estados Unidos. Ang kabiguan ng proyektong ito ay inamin mismo ng mga opisyal na namamahala rito. Noong taong 2015, si retired Captain Tal Manvel na nagsilbi bilang direktor ng Future Aircraft Carrier Program ng US Navy ay nagpahayag na nagkamali siya at handang umako sa responsibilidad para sa hindi bababa sa $1 bilyon na labis na gastos dahil sa pagnanais na bawasan ang kabuang bilang ng radar. Dahil sa mga seryosong problemang ito, nagpasya sa huli ang US Navy na tuluyan ng palitan ang DBR sa mga susunod na barko ng Ford class. Ang napiling kapalit nito ay ang mas bagong AN/SPY 6V3 radar na gumagamit lamang ng 3 active arrays kumpara sa 6 na array na mayroon ang DBR. Ang malaking pagbabagong ito ay naglalayong bawasan ang pagiging komplikado nang hindi isinasakripisyo ang mataas na antas ng proteksyon. Bukod sa AN/SPY-6, ang mga bagong carrier ay nilagyan din ng AN/SPQ-9B Horizon Search Radar at ang MK-9 Tracking Illuminator System na may kasamang MK-95 radar. Ang hakbang na ito ay ginawa upang punan ang mga kakulangan at ibigay ang mga mahahalagang tungkulin na orihinal na binalak para sa nabigong dual band radar na nagpapakita ng isang napakapragmatikong diskarte ng militar upang malutas ang krisis sa teknolohiya. Sa gitna ng mga pagbabagong ito sa teknolohiya, inanunsyo ng HII Defense Group noong ika-15 ng Agosto na matagumpay nang natapos ng Newport News Shipbuilding ang lahat ng sea trials para sa USS John F. Kennedy. Ito ay isang napakahalagang hakbang patungo sa ganap na kahandaan ng barko bago ito opisyal na isuko sa pangangalaga ng hukbong dagat ng Estados Unidos para sa mga susunod na yugto ng pagsubok sa karagatan. Sa susunod na mga buwan, ang USS John F. Kennedy ay dadaan pa sa mga mahigpit na pagsusuri at pagtanggap ng US Navy bago tuluyang makomisyon sa taong 2027. Ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa makabagong digmaan, ang pinakabagong teknolohiya ay hindi palaging pinakamahusay. At kung minsan, ang mga subok ng armas mula sa nakaraan ang siyang nagbibigay ng pinakamataas na seguridad.